Naranasan niyo na ba yung panaginip na parang totoo talaga? Yung tipong paggising mo, hindi ka sigurado kung saan ba nagtatapos yung panaginip at nagsisimula yung realidad? Well, ngayon, pag-uusapan natin ang mga isinulat na karanasan ni Narciso Olalo, isang taong naniniwalang ang mga panaginip niya ay direktang mensahe mula sa itaas. Isipin niyo nga sandali, paano kung yung bawat detalye, bawat simbolo sa panaginip mo ay hindi lang pala basta-basta bunga ng isip mo? Paano kung isa pala tong paraan ng pakikipag-usap sa atin? Yan ang sentro ng ating kwentuhan ngayon. Okay, so kilalanin natin si Narciso Olalo. Para sa kanya kasi, ang gabi, hindi lang yan para sa pahinga. Ito raw yung oras na tumatanggap siya ng mga detalyadong mensahe mula kay Jesus at sa Diyos. Tapos, siya naman yung nagbibigay kahulugan sa mga yon pagdating ng umaga. So, para mas maintindihan natin yung mundo niya, silipin natin ng isa sa mga panaginip niya noong May 27, 2025. Dito, isang parang ordinaryong panaginip lang ang magbubukas pala ng isang kwento ng alitan. Nagsimula yung lahat sa isang simpleng paglalakad hanggang sa napansin niya na may isang itim na SUV na parang buntot ng buntot sa kanya. Alam mo yon, dito na pumasok yung kaba, yung pakiramdam na may panganib. Pero hindi to basta-bastang sasakyan sa panaginip niya. Ayon sa interpretasyon ni Narciso, yung itim na SUV, yan daw yung kumakatawan sa mga lider ng simbahan na galit sa kanya dahil sa mga ibinubunyag niya. So yung panaginip naging salamin na ng tensyon sa totoong buhay niya. Sa sobrang takot niya na baka masagasaan siya, gumawa siya ng mabilis na desisyon. Umakyat siya sa bakod ng simbahan, tapos hinagis niya papasok yung 2 notebooks na hawak niya. Ano naman yung ibig sabihin ng mga notebook? Para sa kanya, yung daw yung social media accounts niya, yung Facebook at YouTube. At yung paghagis niya, yun yung simbolo na yung mga online posts niya nakarating na sa mga pare, dahil may mga nagsumbong sa kanila. At sa gitna ng pagtakas niya, isang boses daw ang narinig niya, sobrang linaw at direkta. Isang pangungusap lang, pero kinumpirma nito ang lahat ng hinala niya. Parimitsyon ang sumusunod sa'yo. Okay, so kung yung unang panaginip ay tungkol sa alitan, ito, mas mabigat. Yung susunod, mula May 29, 2025, dito, hindi na lang reputasyon ang nakataya, kundi buhay at kamatayan. Ganito raw yung nangyari. Nagsimula sa isang payapang biyahe sa bangka. Kasama niya raw si Jesus at yung kaibigan niyang si Canor. Naglinis pa nga sila sa destination nila, no? Pero yung pabalik na sila, dito na pumasok ang misteryo. Bigla na lang, wala na si Canor sa bangka. Ang pumalit sa pwesto ni Canor ay mga sako at isang bagay na inilarawan niya bilang isang malaking loaf bread na sobrang bigat. Sa interpretasyon niya, yung tinapay na to may madilim na kahulugan. Simbolo raw ito ng kabaong ng nawawala niyang kaibigan. At dito na nangyari yung nakakakilabot, yung pagtatagpo ng panaginip at realidad. Tandaan nyo, 1:00 ng madaling araw. Habang tinatapos niyang i-post yung kwento ng panaginip niya, biglang may dumating na mensahe. At anong sabi? Pumanaw na ang kaibigan niyang si Canor. Sa halos eksaktong sandali na yon. So, mula sa mga dramatikong panaginip, lipat naman tayo sa kung paano daw ba gumagana yung mga mensaheng to. Isang mas simpleng panaginip mula May 30, 2025 ang magbibigay sa atin ng ideya. Sa panaginip, simple lang ang hiling ni Olalo. Best friend, gusto kong uminom ng beer. Pero yung sagot na natanggap niya, hindi salita, kundi 1 kilos. Dinampot daw ni Jesus yung isang boteng walang laman, tapos sinilip siya mula roon. Ang interpretasyon? Ang boteng walang laman ay simbolo ng pitakang walang laman. Paraan lang daw ng panaginip para sabihing hindi siya makakainom kasi wala pa siyang sahod. Gets? Isang simpleng talinghaga. So, base sa mga karanasan niya, ganito ang paniniwala ni Olalo. Hindi raw direktang nagsasalita ang Diyos. Sa halip, gumagamit ito ng mga simbolo, ng mga parabolo or parables na kailangan mong suriin. At ang pinaka-interesante, bawat simbolo, pwedeng magbago ang kahulugan depende sa kung anong panaginip siya lumabas. Bilang pagtatapos, balikan natin yung pinakamakapangyarihang imahe mula doon sa panaginip tungkol sa pagpanaw ng kaibigan niya, kasi ito raw ang naglalaman ng pangkalahatang mensahe ng lahat. Sa dulo raw kasi ng malungkot na panaginip na yun, isang bahaghari ang lumitaw.
At nang tanungin niya si Jesus kung ano ang ibig sabihin nun, ito raw ang naging sagot, isang paalala tungkol sa kalikasan ng buhay. At ito ang paliwanag sa metapora na yon. Oo, may mga himala, may paggaling, pero tulad ng isang bahaghari, ang buhay ng tao, gaano man kaganda at kakulay, ay panandalian lang. Isa itong magandang tanawin na darating pero kusang lilipas din. Dito nagtatapos ang paglalahad ng mga panaginip ni Narciso Olalo. Maniwala man tayo o hindi sa mga interpretasyon niya, nagiiwan ito sa atin ng isang tanong. Kung ang mga panaginip natin ay mayroon ding mga nakatagong mensahe, handa ba tayong pakinggan kung anong sinasabi ng mga ito?